What is up YouTube? So ngayong araw na to i-review natin itong Ninja 650 KRT 2020 model. Magbibigay ako ng honest opinion ko dito in the long run. So is it still worth it to buy this 2025? Unang reason is comfort, torque, easy to maintain. So nabilong kasi ito sa sports touring. So alam niyo naman pag sports touring is meron pa siyang sporty looking. At the same time, komportable niya i-drive. So in terms of looks mga bro, para sa akin maganda yung kulay na to, KRT. I don't know sa mga 2025 na model ngayon, but yung lime green niya, light green na siya eh. So iba na yung hitsura ng KRT niya. Looks, so para sa akin 10-10. Sa performance naman, although yung power nito 60-61 HP, but yung sa torque naman, bawing-bawi ka naman. Para sa akin, for a beginner bike, so that is too much power. Hindi ka talaga mabibitin mag-overtake ka. So ito naman, yung handling niya, sobrang responsive, napaka-relax. Di siya ganong mabigat. Yung mileage nito, tipid niya actually. If you revving it up, high speed ka lagi, umabot siya siguro ng 18 kpl. Average niya is 18 to 24 kilometers per liter. It depends sa driving habit mo kung mabilis or mabagal. Sa mga cons ko lang dito sa motor na to is mainit yung buga dito ng hangin. Ano siya, mainit talaga yung bandang hita mo, lalo pat wala kang hindi ka nakapantalon. Isa din yung sa handlebar niya, pag naka high rev ka medyo ma-vibrate siya. At the same time yung ito sa unahan is may konting vibration. Yung ginawa ko is nilagyan ko siya dito ng foam, ayan, dahil magkabilaan, so para ma-lessen yung vibration niya. In terms naman sa gulong niya, yung gulong niya basically is 160 by 55. Overall, maganda naman siya in terms dun sa may performance siya. I don't expect too much about this spiral twin engine. Napakaganda lang kasi torque yung makina. Napakabilis niya ma-reach yung 100 kilometers per hour. Yung ABS dito sa front, sobrang responsive din. Mabilis din yung kapit niya. So, hindi siya quick shifter. Malambot din naman yung clutch eh. Adjustable naman to. So, ideal pa ba siya magbiyahe may OBR? Yes, paka-ideal niya pag may OBR. Talagang hindi siya sub-sub compared sa ZX6R and ZX4R na talagang sub-sub ka. Sporty na sporty yung position mo. But dito, napaka-komportable niya. Ito naman sa TFT display niya, napakaganda kasi straight to the point. Hindi siya mahirap i-navigate. So, yung in-upgrade ko dito mga bro is ito. Yung seat cowl, ito yung crash guard. Meron din tayo ditong anti-vibration na foam. Yung mga sticker para mag-blend. Subscribe to my channel, Roach Motovlog. So I'm going to have more motorcycle review soon. So support my channel. Peace out.